Maghahating gabi kagabi nang dumating sa opisina ni Davao City Representative Paulo Duterte sa Kamara si Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Bitbit ni Bello ang utos mula sa House Committee on Good Government and Public Accountability na ilipat na sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Nakasaad sa utos na pirmado ni Secretary General Reginald Velasco na ipatutupad ang paglipat ng detention center base sa report at rekomendasyon ni Sergeant at Arms Retired General Napoleon Taas. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Lopez na maging emosyonal nang magpatawag ng press conference si VP Sara. They gang up on you in the middle of the night? Huh? How is that done? Isn't that a threat to my life? Alam nila that I'm sick. I have said that repeatedly when their doctor came here. And they bring 9, 10 people to serve you in the middle of the night in your pajamas. This is a threat to my life. It's not harassment. Hindi na rin nakapagpigil ang pangalawang pangulo at naubos na raw ang pasensya niya sa Sergeant at Arms. Giit ni Duterte, kailan pa naging bawal ang pananatili niya sa silid ng kapatid na si Congressman Pulong. Kung ano lang, whatever pleases the Speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mamay-ari niyo ba itong compound na ito, bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte? Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist. Hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the Speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? Buwelta pa ng Vice Presidente, puro mga spoiled brat umano ang nasa House of Representatives kaya walang magiging issue ng seguridad. This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because umalis ako sa administration? Ayon sa OVP, nahirapang huminga si Lopez kaya humiling ito ng ambulansya. Pagsapit ng alas 3 na madaling araw, dumating ang ambulansya na naghatid sa Chief of Staff sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Una rito, nanindigan si VP Sara na hindi siya aalis sa batasan at sasamahan ang kanyang mga opisyal na ipapasight in contempt ng Kamara kahit abuti ng Pasko o Bagong Taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.